almost 15 years na nag-work ako sa offshore vessels as a chef. Medyo mahirap kasi malayo ako sa family ko. Minsan 5 months, walang uwian, inaabot din ng 9 months. Tapos bakasyon ko doon 1 month, minsan wala pa. Maraming trainings, minsan di ko pa nakapiling family ko. Pagbaba ko, nag-trainings na ako. Kaya masyadong hassle na. Tapos sa 15 years siguro na nagbabarko ako, minsan ko lang makasama sa mga Christmas, sa mga gathering. Hello, my name is Joel Ballesta. I'm a FIFO chef here in Australia. The reason why I consider the shifting from offshore to land-based is very simple. Gusto ko maging better life yung family ko, magkaroon sila ng better life. May experience din yung magkakasama kami sa Pasko, sa birthday ng anak ko, birthday ng asawa ko, sa lahat ng gathering. Nung nasa Pilipinas pa ako, magkaiba talaga yung trabaho ko doon. Though, not totally trabaho kasi kung gusto ko lang mag-accept ng mga job order, dun lang ako gagawa. Unlike dito, hindi pwede yun. Kailangan mo talagang gumising araw-araw para pumasok sa trabaho. Tapos nasa Minahan ako. So 2 weeks akong nakastay doon. Tapos after 2 weeks dun lang ako babalik dito. Yung adjustment, everyday kasi sanay kong kasama yung anak ko, hindi kami naghihiwalay. Tapos ngayon, kailangan kong magstay ng 2 weeks doon bago ako makabalik sa kanya. Parang yun yung mahirap Yun lang naman yung mga adjustment na talagang hindi madali. Having my family together again after 15 years is super saya kasi hindi na katulad dati na nung nasa offshore pa si Daddy. 5 months nasa offshore siya and 1 month nandito kami. Minsan nga hindi pa umaabot ng 1 month kasi kailangan niya nang bumalik sa barko. Pero ngayong nasa Australia na kami, meron silang roster na tinatawag na, yun nga, yung 2 weeks na nasa mining site sila and 1 week nandito sila sa akin. So, silang dalawa si mami ko and si daddy ko, bali, nag-work na sila sa mining site, parang chef and kitchen hand. So, 2 weeks sila nandun, 1 week sila na sa akin. Nagagawa namin yung gusto namin. Minsan nga, sa 1 week off nila, nakapagbali pa kami. Unlike nung dati talagang 1 month. Hindi namin siya kasama sa gathering, sa birthday, sa lahat ng gatherings ba, hindi namin siya kasama. Pero ngayong magkakasama na kami, dito na kami sa Australia. Talagang sa Australia pa ha. Dito pa talaga kami nagkasama-sama sa Australia. Magandang bansa. Nakita ko yung Peloton Work Ready sa culinary group page, so nag-try ako. Wala nang mga wala pag nag-try ako sabi nila scam. So tinry ko, wala namang hiningi sa akin pera. Wala nang nag-apply ako, so still baka sakali, baka ito yung swerte ko. At yun, nag-start na yung application ko, nagbigay ako ng mga application, mga kailangan nila na na ticket ko na ma-prove talaga yung skill ko. Hanggang pinag-medical nila ako, tapos may mga trade test kami, free din yun, wala naman sila kinuha sa amin. Some of the challenges na nung nag-move ako dito sa Australia, sa environment, minsan mag-a-adjust ka kasi minsan winter, masyadong malamig, tapos pagka summer naman, mainit talaga, parang Saudi rin. Meron din dyan yung sa mga kasamaan mo, minsan di mo sila maintindihan kasi very rich lang sila. Tapos may mga ibang lahi rin na hindi rin masyadong marunong sa English, mahirapan ka rin mag-communicate sa kanila. Tapos meron din naman na site sa amin na umabot ng 1,000 talaga. Hindi katulad sa offshore, 40 lang okay ka na Minsan may 20 lang.
Advice ko lang sa mga kabaro ko at sa mga skilled workers like welder, yung boiler maker, chefs, lahat, carpenter, lagi silang hiring. Follow nyo lang, Peloton Work Ready. Wala silang placement, even yung medical nila is for free. Visa free, airplane, wala kang babayaran, wala kang lalabas sa bulsa mo. Andyan sila, tutulungan ka mula umpisa hanggang maging succeed ka sa pag-apply mo at makarating ka rito. Kasama nyo rin family nyo, katulad namin, eto kami, lahat kami nag-work. Sa tulong nila, wala kang masasabi. Bigay nila lahat para sa inyo. Kaya eto na, pagkakataon na to.